saan pupunta AFP tsaka PNP kasi nandun yung pillar, di ba? Hanggang nandyan. Ngayon, kung hindi kakampi ang AFP tsaka PNP sa taong bayan, malalaman natin kung ano yung lalabasan yan. Pero alam ko, tingin ko, yung mga junior officer, mga tao, mga sundalo, may pamilya rin sila, alam nila yung nangyayari. Naghihintay lang sila ng leader. Existing na mga ano diyan. Ang original diyan is si Commander Mario. Yan, Croc Hunters Brigade at yung mga kasama niya. Commander Mario. So automatic yan sila Commander Mario will be part of the Croc Hunters Brigade. Yung mga internal security ko will be there. Yung mga kamusang na Scout Ranger na naniniwala sa akin. Meron kasi mga Scout Ranger na naniniwala doon kay Bangag eh. Yung mga musang na may dollar sign. Tayo na mga musang may dollar sign. Ano? Yung mata niya eh, kulay dollar eh. Tapos may kwintas na maleta. Bayaran ba? Pero yung mga musang na matitino, may mga musang na tahimik lang, maraming salamat sa suporta ninyo. Maraming salamat. Ano natin is we organize so that we strengthen our forces para we're ready. Isipin nyo. Pagka, yan na natin yung ibang grupo, bahala na. UPI, malakas ang UPI. Meron silang Mindanao, MNLF, MILF. Pucha, tumayo na kayo, UPI. Ano pa hinihintay ninyo? Meron kayo suporta ng MNLF tsaka MILF. Di ba? Tayo mga SFGF, nagpahandalan tayo pagka gumera yung China. Pagka may gera yung China, huntingin natin lahat ng crocodile. Habang yung AFP tsaka PNP busy sa pakikipagdigma sa mga inchik, tayo, busy tayo. Hawk Hunters Brigade. Crocodile Hunters. Hawk Hunters. Delta ka. Ano yun? Sa academy yun. Hawk Hunters. Ito, SFGF, Special Operations Command, Crocodile Hunters Brigade. Yan. Yun yung ano natin. Unit natin. So, you follow command directly from me. And I will deploy you na in the best possible way that you survive and the enemy dies. Di pa ako namatay na sundalo eh. Ever. Di pa ako namatay na sundalo. I want to maintain that. Sige naman ako. Pagka sumabi ko lang lusob, mga, nandyan yung mga kalaban, kunyari, lusob. Ako nasa harap. May experience talaga ako na wing, mga bala. Ay, meron ko experience. Pati nga bala sa likod, wing. Kasi meron sa likod na bumabaril na hindi na nakatingin eh. Ganun lang bumaril eh. Pag ganun bumaril eh. Kasi ayaw niya ilabas yung ulo niya. Baka tamaan. Kaya nung bumabaril siya, ganyan-ganyan. Biglang tumayo ako. Kaya nag-iinuman kami. Sir, naramdan niya yung haging ng bala? Oo. Meron din. Dito, para, pang, wing. Hindi sir, galing sa likod. Putang yan. Ano sabihin? Sir, bumabaril akong ganyan, sir. Tayo na Scout Ranger. Sigurista eh. Scout Ranger, magbaga nun eh. Pucha, next time huwag kang ganun Nakaganon ka. Hindi yung to whom it may concern. Kung tinamaan ako doon. Buti nga masamanda mo ka sir, hindi ka tinamaan. Pucha, nataba ka sa likod. Anak ng toko para akong binaril ng tao ko, no? Yung experience eh. Nakwento ko sa inyo yung nagiinuman na kami nun eh. Tapos nun eh. Walang namatay, no? Walang namatay. Then nagpakuha akong 2 case ng Pilsen, San Miguel. Bago sweldo eh. Tapos nagpakuha ako. Ice cold. Ininom namin. Mucha, may 2
dumating na mini cruiser. Jeep ba? Tapos nun, may headlight. Bumaba si Kato King. Puta kaya dala-dala yung galil ni Kerel Aguinaldo. Ganyan ako. Puta, bigyan kagad si Kato King. NPA returnee ba? Kato King, gandang gabi. Dito ka, inuman tayo. Pulutan. Inuman kami. Ano ba atin? Sir, positive. Puta, positive daw sabi ko. Anong positive? Sir, bumaba yung mga rebelde, sir. Nandun sila, sir, sa creek. May DPA, sir. Bumaba rin, sir. Nireport. Nagbigay ng mapa. Tinignan na yung kung saan, nandito do sa, sityo, ganyan-ganyan. And then, nagkukuha sila ng mga supplies sa mga tao, sa bayan. At saka yung mga bagong recruit, dadali nila. So, nandun sila 3 araw. Okay, positive nga, no? Anong gusto nyo mangyari? Sir, pasukin nyo. Ay, kung kakagaling lang namin ng na-enkwentro. Ay, kung kita mo nag-ano kami, nag-enjoy nga kami. Pasalamat sa langit at walang tinamaan sa aking mga bata. Walang, Siyempre, ina-unload ko rin yung, puta na, isipin mo naman yung haging-haging ka ng balang ganyan, di siyempre, ina-unload ko yung, yung swerte ba. Nag-inventaryo ko na swerte with my men, no? First company ito nangyari, first company. Sa Cagayan Valley. Tapos tingnan ko sasabi ko, puta na, pang-gold cross to, pang-gold cross. Pang-gold cross. Ako lang nag-iisip ako, puta na, pang-gold cross to. Ay ko. Positive Sir, may 2 B-150, sabi nga yung B-150 mo, at saka yung sa second company o sa port company. Puta na, sabi ko. 2 Ranger company papasok na contingent. Isang one section, isang platoon. May B-150. Sabi ko, okay yan Tama, pang gold cross. Ilan yung kalaban? Sir, baka mga 100, sir, yun. Cagayan Valley to, dami nun. 100. At that time, mga 30, marami na Sabi ko, talagang marami sir, kasi bumaba sila, kuha ng supply, kaya malapit sila sa bahay, kaya malakas. Sir, yung DPA, positive yun Sigurado kayo. Baka A1 lang yan, baka maging A1. Hindi, sir. Tapos tumungga ako ng beer. Tapos tumingin ako sa mga bata. No, palagay nyo. Sir, buhay tayo, sir. Sir, ma'am. Sir, mahirap yan, sir, na hinahanap mo medalya. Sabi ganun sa akin ng isang bata nakinig ako. Marami pa yan, sabi ko. Gold Cross, marami yan. Sabi nga hindi ko hanapin yan, sabi ko. Kusa yan dadating Sabi ko, Kato King, ikita mo naman nagiinuman Gusto nyo mag-jump off kami. Naka 2 bote ng bawat isa sa amin. Medyo groggy na yan. Mahirap yun, sabi ko. Masyadong short notice. Nandiyan naman yung ibang kumpanya. Di ba nandun yung second company, nandun yung port company? Kala Mistako, kay Lieutenant Padua that time. Ang lumabas doon si 84, class 84, Lieutenant Arojado. Sila napabakbak. Sorry, Alan sorry, Alan. Yun yung totoong nangyari. Para sa akin yun tinanggihan ko Tapos paano, kagagaling lang namin ng na enkwentro. Gusto ko lang na mag-relax. Gusto na mag-relax. Dami naman tropa Siyempre, yung ibang tropa, gusto yan. Enkwentro yan Lalo na Ranger, Scout Ranger. Tama yung mga bata ko Sir, wag mo habulin sir yung medalya. Kayang. Marami yan, sir. Sabi ganon. Given, nakita kasi nila ako kung paano ako nag-react sa encounter. Kaya,
Kaya-kaya mo yan, sir. Kaya-kaya mo yan, sir. Huwag mo habulin, sir. Ikaw ang lalapitan, sir, ng medalya. Laging ganun. Hindi naman maubos yung kalaban, sir, eh. Tama kayo, sabi ko. Kaya, kinausap ko yung, yung driver ng tangke, eh. Kasi insisting si Kato King, eh. Sir, magagalit si Colonel Aguinaldo. Sabi sa akin, eh, basta isama na kayo. Isama na kayo. Naginausap ko yung si pangalan. Sorry, si Sarge. Nakalimutan ko yung pangalan, eh. Ewan kung buhay pa yon. Sarge. Yung tank commander ba? B-150 commander. Sarge. Ano yung tawag mo niya? Yung gulong mo ba, eh, pagka plat yan, binaril ko ng 45, eh. Mapaplat. O, sir. O, paano yan? Eh, pabubulkanize, sir. Gudas nyo. O, sir. Parang ano lang yan, sir. Kotse. Maplat. Boom. Kahit 45. O, hindi. Tatagusin lang yan, sir, ng 45 sa malapit na distansya. Pabubulkanize lang yan, sir. Ganun. O. Bakit, sir? Gusto mong barilin? Para hindi tayo pwedeng maglabas ng tangke. Kasi requirement, may tangke. Oo, sabi mo ganun. Okay lang sa'yo? Okay, sir. Okay, sir. Basta ikaw, sir. Magaling ka, sir, dahil ganun, eh. Kasi nakita naman niya kung paano namin pinasok yung B-150. Pinauwi ko yung trope, tapos sabi ko, abante tayo, abante! Doon ako sa turret. Tapos sabi ko, putang na, 2,000 rounds, 5,000, 2,000 rounds, baratan, papapapapapapa, putya na, nagiba, parang Predator, yung sine, nagiba yung bungan. Sa withdrawal line pay, siguro, na-warshock yung mga yun, eh. Tapos withdraw rin kami. Withdraw na rin kami. Kasi nakuha ko na yung target, yung mission. Rescue ng mga civilian. Tapos, sir, okay na yun, sir, okay yan, sir. Sigurado ka, Oo, sir. Sagot kita, sir. Dahil gano'n ng antang. Loko-loko rin. Loko-loko rin. Tapos sabi, sir, de kinuha ko yung 45 ko. Nandito yung 45 ko. Call commander. Katuking! Anong tingin mo dyan? Anong tawag mo dyan? Gulong ng tangke, sir. Wala, sabi ko. Anong tawag mo dito? Tangke, sir. B-150. Dito sa ibaba, anong tawag mo dyan? Di pa ako masyado nakakainom, sir. Gulong ng tangke yan, sir. Kinuha ko yung 45. Bang! Bungkunana! Bang! Yung gulong Actually, damage to government property na yun, di ba? Sa wala, kami lang nakakaalam nun eh. Kasuhan nyo ako ngayon. pagka tingin ko dun sa ano tawag mo ngayon dyan? Katuking. Plat na gulong ng tangke. Ano sasabihin mo kay Colonel Aguinaldo? Ay, sir, hindi pwede si Lieutenant Enrique. Bakit? Sir, plat yung gulong ng tangke nila. Sarado na yung talyer. Bukas pa magbubukas alas 8. Kinakailangan mag-jump off na kami ng alas 10 ng gabi. Ayun, maniwanag. Sige, inom ka pa, Katukik. Inom pa kami, taas nan. Alis na. Ang balita, ang lumabas doon, second company tsaka first company. Second company tsaka fourth company, pero may kasama na dalawa doon sa first company. Kasi nandun sila sa Kalawagan Dakel. Sa detachment, taga first company. Si Rances yung isa, ewan ko yung isa. Yung isa siya yung naglabas ng basuka ng 90RR galing sa loob ng tangke. Binanatan yung tangke. Tunaw-tunaw. Kaya alam ko yung itsura ng na tamaan ng tangke ng 2 o 3.
Buti wala pang RPG noon, ano? Wala pang RPG noon. Ngayon meron eh. Eh ngayon, yun, 203 lang yung binanat. Tunaw yung ano, yung, yung bakal. Tunaw eh. Pero hindi pumasok. Kita nyo yung mga shrapnel na gano'n. Kasi nakita ko yung mga tangke eh. Nung tapos na enkwentro. Inambo sila. Pumasok sila sa bitag. Bitag pala. Kaya gago yung DPA. Nag-report and then, na walang kaalam-alam, pero putya pinapasok doon sa bitag. Tatlong 60 ang nag-aabang. Binakpakan sila. May mga namatay. Siyam na ranger. Paano? Nandun sila sa ibabaw ng turret. Lessons learned yon. Pagka magde-deploy ka ng tangke, and then mga ganun, dapat yung ranger, bago pumasok yung tangke, nakapasok na sa area. Lessons learned. Nakapasok na, nagapang na. Pagka, may radyo naman eh, pagka, o kaya, may dinig naman ng bakbakan, ano? Pagka nagbakbakan, dun dapat pumasok yung tangke at dun siya mag-unleash ng bag. Takbo yan, sigurado. Hindi eh. Pucha, nangyari, nakasakay sila sa turret. Namumulaklak sila. O, de violating SOP. Mga scout ranger, ha? Pumasok 2 tangke. Eh, malayo palang dinig na ingay. Pucha, de pagkaganyan, pagpasok na ganyan, no? Nandun sila sa creek line. 3 high ground. Puno ng 360. Binanata sila. Bag. Ay, tumba, siyam. Patay, ranger. Siyam. Pucha. Buti na lang merong presence of mind yung kasama namin sa first company. Kalimutan yung pangalan. Sorry. Natatandaan niya nung naglo-load sila ng tangke, naglagay siya ng gamit doon, ng backpack yata, kita niya may 90 RR. So, nung nagbabakbakan na, pucha, ginapang niya, pumasok ito sa isang tangke, APC, no? Nandun yung 90 RR. Pinasok niya, kinuha niya yung tapos nun, binanatan niya yung machine gun nest. Tapos nun, takbo yung kalaban. Pero may patay na sa ranger. Binurol yun nun sa sa headquarters. Siyam yung ranger na patay doon. Kaya nga, ang regret ko doon, either it would have been us, kaya mga tropa sa first company, tuwan-tuwa na sinasabi na buti na lang sir, hindi ka pumayag. Kasi masama yung kutob mo eh. Yung ganon. Pero anong regret ko, kung ako yung pumasok doon, hindi ako mamumulaklak doon sa turret. Ang deployment ko, controlling ko eh. Sasabihin ko na pasok mo na yung tropa. At a certain time frame, kung alam namin yung kasi may guide eh. Pagka at a certain time, nandun yung tropa at napabakbak, mag-initiate na ng bakbakan na, nakapwesto na yung tropa, tsaka papasok yung tangke. Para yun ang panggulat na merong armor. That's the correct deployment. Hindi yung papasok yung armor, before you know it, baka mamaya meron pang nakalagay doon na landmine na explosive device na tag doon? IED, no? Na homemade explosive device, tapos nun mabulagtang, bungkunana, patay yung tropa sa loob. Hindi, pagka ganun hostile yung area, may target, etc. Confirm naman may target, dapat doon pag-iwalay mo yung tropa at saka yung supporting distance, pero malayo pa lang dapat, hindi dapat malaman na ayun yung tangke. So, alam mo yun, maano mo naman yung distansya do sa mapa, terrain analysis, makita mo naman yung layo, kung ilang minuto yon base doon sa maano mo yun mapag-aralan yun. And right at the spur of the moment. Pero ang coordination dapat doon, yung tropa ang gagapang do sa high ground. Kasi i-assume mo, base doon sa description ng lugar,
meron talagang high ground doon maglalagay ng ng supporting fire, which is machine gun, no? So tama nga meron. Pati mga 2 o 3 nandun eh. Mga 14 nandoon. Kaya nga, pag kayo nagapang, nakuha may high ground, panalo ka na. Tatakbo man sila. Pumasok sa bitag talaga, patay yung siyam. Yun yung regret ko. Ngayon ko lang kinuwento yan sa vlog, May mga regret din ng bawat isa sa amin, mga opisyal, na you live to make kwento about it. Wrong or right decisions. At that time, it was a right decision considering na lasing na yung tropa, yung nakainom na yung tropa, ayoko ipasok sila sa alanganin. Dahil lang sa medalya, ganun-ganun ba. Marami naman trope, marami naman gusto na papasok doon. For their glory, etc., etc. So, yun ang nangyari. Port Company pumasok si Alan Arojado. Naging general yun eh. Class 84. Yun. Ewan ko kung nag-gold cross siya doon. O triple M. Pero depende sa write-up yun eh. Hindi hinahabol. Sa mga junior officer, hindi hinahabol na medalya. Dumadating yan kusa. Na in the right time, dumadating yun. Ang mahalaga dyan, regardless of the situation, mga junior officer, when your soldier, your unit, needs you most, hindi ka nararatel. The soldier should see you na katawa, ganun pa. And then, hindi ka nararatel. Kasi may mga opisyal, kahit PMAer, nanginginig na ganun. May mga ganun kwento. Na? Pero naman, Gold Cross. Valor pa kayo, di ba? May valor pa. So, ang mahalaga dyan, para sa mga junior officer, no matter what, kahit sa mga sarhento, kayong mga team leader, kayo nagli-lead ng tropa, at the very specific moment, given that moment na kailangan ka ng tropa mo and they look up to you, Madam President, at the moment na kailangan ka ng mga tao mo, nandoon ka, hindi ka nararatel. At pinapakita mo, you are the leader. Kahit haging-hagingan ka ng bala, kahit may pumuputok, sumasabog, bungko na, umuulan ng dahon ng nyog, mga buko, mga ganon, umuulan ng lupa, ganun kalakas yung sabog. Kikita mo na parang toothpick yung puno ng nyog, nababaling ganun, parang toothpick eh. Hindi ka nararatel. At masasabi mo pa, putang inang yan. Puta, pag kami bumagsak sa atin isa, patayin lahat ng nandoon sa harap. Ganon ba? Kita nila yung kaya yung tapang, walang matapang talaga. Ang tapang ay duwag na nakokontrol. And it appears na matapang ka kasi nakokontrol mo eh. Nakikita ng tropa na ikaw yung pag-asa. Madam President, kung nakikita ka na ikaw yung pag-asa, pakita mo yung tapang mo. At the right moment, when the situation calls for it, the Filipino people is looking up to you. Be the leader, not the lawyer, not the politician. Be the leader, not even the vice president. Ang mahalaga sa iyo, Madam Inday, when the situation calls for it, and it's coming, it is coming. The people looks up to you and they're waiting to see a leader. Not a mayor, not a vice president, not
a lawyer, not a politician. Forget all that. Iniisip mo lang, never mind the legality. Huwag mo iniisip yung legality. Isipin mo is at that moment, ano ang dapat mong gawin as the leader, paano itong tropa mo isasalba mo? Paano itong mga tao mo isasalba mo? And then be cohesive and perform. Yun yung malaga. Anyway, enough of the, tama sabihin, hambugero ako. Choi Com, good day, Chairman. Long live SFGF. Mim, good day po from New York City. Happy 4th of July. Ayun nga, Happy 4th of July. Karen Aloba, good evening. Edralyn Orpilla, hi. Tweety Bird, hi. Gladys Soctoso, good PM po, Kap. We were looking for you on last Tuesday. On yung Tuesday. Nasa meeting ako. Kausap ko yung ibang leader. No? Gusto kong pumunta nga, pero nung dinaanan namin doon, wala nang tao eh. Nagpapakap na eh. Kaya lipat daw sa ano tag dito? Sa liwasan. Pero nung nagmi-meeting kami, pinag-usapan namin, baka merong unknown forces na ipuwersa na lusubin yung Malacanang. Ayaw ko ng ganong style. Ayaw ko na ididikta sa akin yung igagalaw ko. That's why sinabi ko, hindi na ako pupunta dyan. Hindi ko naman alam yung plano eh. No? Pupunta ako kung alam ko yung plano. Pupunta ako kung involved ako. Pupunta ako kung may endgame. Pero nag-uwian naman lahat, di ba? So, tama yung analysis, tama yung assessment, and tama yung nakikinig ako sa mga kasama ko. No? Hindi naman to pasikatan eh. Yung kailangan magsalita ako para makita ko. Yung gano'n. No, hindi yun eh. We are confident naman na at the right moment, when push comes to shove, we will deliver, we will perform. No? Kausapin niyo iba. John Garcia, is fun to watch. Even though Filipinos are in Canada, we can still feel the love of our motherland. O nga eh. Ambiana Faye Barga, hi. Josephine Gonzaga, but Claring has a thick face. O nga, kapal ng mukha. They are insulting our family. This ADIC administration should be insulted. Gamora, good evening. Gandang gabi sa iyo. Tweety Bird, good evening, Sir Dado. Thank you for the heart. Edralyn Orpilla, hi, Cap Dado. Take care, thank you. Jing Onciano, good evening po, sir. Biana Faye Barga, watching from Holy Land. Good evening, mga to all. A-OK, ako, Sansom, hi. Nimpa Ortua, good evening, Kap Dado. Kakahiya si Bangag at Auntie Claire pinutakte ng mura ng mga kababayan natin. Saka wala silang magawa, no? Wala. Kung nandyan yung mga PNP, pinakadampot na siguro yung mga tao, pero wala silang magawa. Nasa ibang lupa sila eh. Jing Onciano, sir, what are you saying about the INC rally that nothing happened? Bangag just laughed. Tumawa lang si Bangang. Kasi nga yung question naman no? Legit naman magtanong eh. Isang mga question, hindi lang akin, sa ibang mga kasama, kausap, ganon. Was the rally initiated by Malacanang? Nagsimula ito doon sa 28, Dilawan na rally, di ba? Pero para hindi ma-identify sa Dilaw, hindi kasama doon ang INC. May mga nagsasabi kasama ang INC pero hindi nila alam. Pero lilitaw ang INC. May nagsasabi magkakaroon ng malakihan na rally ang INC sa 30. 28 yung rally ng multi-religious groups. 28, White Ribbon March.
Pero may info kami na yung Dilawan, Pinklawan, Lefties, nandun sa rally. Pero may nagsasabi rin sa amin na kakampi, na mga kakampi, baka sakali magtuloy-tuloy na to kasi malaki talaga. Nasabi ko, hindi ako sasali sa rally ng mga Dilawan at Pinklawan at ng CPP-NPA, NDF. Because I will add to their numbers. Hindi ko pwedeng kasi may mga sariling agenda eh. So, nagsabi ko, sorry, hindi ako pupunta. Even my group ng SFGF were telling me, pumunta na ako. Pero sabi ko, hindi. Sternly sinabi ko, hindi ako pupunta. And then, nung lumitaw yung 30, ayan na yung sa INC, tinawagan na naman ako. Punta. Kasi pagka dumami, pagkakataon na. Sabi ko, agree ako. Pagkakataon, pero pagka tinayuan mo yan, hindi mo hawak yung grupo na yon kasi there's no prior coordination. Yun ang mahalaga. Prior coordination between us and yung kabilang yung grupo nila. Wala namang usapan eh. Hindi naman, Kap Dado, ano palagay mo? Walang gadon. Ganito balak namin. Ano, suggestion mo? Ano palagay nyo? Walang ganon. Ngayon, ibang grupo, nagsasabi, meron daw sila na prior na ganito, ganyan. So, sabi ko, bala kayo. So, nung dumating na, ayun, dumami, di ba? Ang dami bigla na nagulat. Tapos, sinasabi sa akin na sumama na. Ayaw ko pa rin sumama, pero to give it a boost, nag-vlog ako, sinabi ko, support the INC rally. May pagkakataon na tayong tapusin to. Yun. And then, kahit sinasabihan ako ng mga advisor na wag mo nang bumaba, hintayin natin yung mag-build up pa siya bago ma-expose yung sarili mo, bago ma-expose yung grupo. Kasi we will come out na, may tirador, di ba? May tirador, may pana, may samurai, may baseball bat, may tubo. We will come out like that. In-assess din namin na baka mag-fizzle out. Baka ayaw nila ng ganun. Kasi walang prior coordination. That's the problem. Walang coordination. So, mahirap tumayo nang walang eye to eye. O yan, minugurgur na ako. Hanggang wala yung eye to eye, hindi na ako lalabas. Hindi na ako tatayo. So, nag-ano na ako na mag-create na lang ako ng Croc Hunters Brigade. Na? Para mas maganda laban. Meron tayong mga brigade, Special Operations Brigade, okay na yan. Okay na yan. Para pag tayo, marami tayo. May laban. May objective, bungkunana. May laban. At nandiyan naman kayo mga kababayan. Nandiyan naman kayo. Para pagka meron tayo natin na critical mass, then we have our declaration. Hanggang 12 ngayon, di ba? Marami pa. May 10 pa We have our declarations and I read them all. Patay ako, merong ibang magsasabi because it's all written down. Mas maganda ako yung magsabi. And no one else can say it because original sa akin yun Original. Galing sa langit yun So, declaration number 1, 2, 3, 4. Death penalty. Daling tandaan, di ba? 4 kabaong 4. 5 is neutrality. 5 is neutrality. 6 is sa pera. 7 is palakol. Sarado may mga agencies. 8 is pera. Infinity, pera para sa kabig ng bayan. 9, lucky 9. Full health coverage. 10 is yung sa election. Duterte, di ba? Election. Dinaya In preparation for 2028, sinubukan nila.
Yung ganong milyon ng boto, nawala. At iba yung nilagay. Kayang-kaya nilang gawin, ano? That's why we have to reboot COMELEC para in 2028, malinis na eleksyon. Magkaroon tayo ng manual counting si baba pagdating sa ano, et cetera. Bahala na yung mga gagawa noon, nakakaalam. And then 10, 11 is yung vision para sa bansa. Vision 2100 para sa Pilipinas. 2026, 74 years. Vision 2100. Aligned with the biblical setting. Kung saan tayo abutin, at least we save as many Filipinos as we can dun sa dadating na sigalot at yung over a period of time, we become one of those countries like Singapore, Norway, Finland, mga ganun ba? A power in Asia, self-sustaining, mayaman ang mga Pilipino, respected all over the world because mayayaman bawat isa. And we are a power. So, imagine that. 50 million armed. 50 million na reservists armed. Yan yun yung ano eh. Anyway, nasa 12 pa lang tayo. So, yung mga gusto mag-volunteer sa sa ating SFGF, Special Operations Brigade, Crocodile Hunters, no? Yun ang pangalan, Crocodile Hunters. Sama kayo sa akin. Diretso kayo sa akin. Okay? Bigyan niyo yung message niyo ako, Dado G. Enrique, sa Messenger. Dado G. Enrique, and then lagyan niyo yung pangalan niyo, full name, and then yung telephone number niyo. And then I'll have someone to contact you. Okay, put your Facebook account niyo, okay, Messenger account. So that you can be contacted, so that maano kayo ng application form, ma-verify namin, ma-vet kayo, and then from there, magkaroon tayo ng meet and greet. Siguro sa end of the month, no? End of the month. And then, I would know, you would know me, I would know you, person to person, eye to eye, gano'n. Yung mga dos-dos na gusto sumali, sali kayo. Para pagka nalaman ko na talagang dos-dos kayo, yari kayo. Yari kayo. Kasi meron naman akong team na magbebet sa inyo eh. No. Okay. Sabi ni ako, Jay Somsom, tama. Catherine, good evening, sir. I really saw the performance of the stupid admin. It's amazing talaga. That's right. They should be ashamed. They're not stupid. Evelyn Berina, it seems like there is no winner in the moves of the DDS. It's all a win-win for the admin. Yeah, I agree. It's just really sad. Our countrymen are pathetic. They care, sir, always. Take care, sir, always. Thank you. Mr. Rockets, hi. Biana Faye Varga, maraming salamat sa pakulay. Disappointed na naman tayo. Ako, at least natatawanan ko lang. Ako nga, namatayan pa ako ng aso eh. Disappointed din ako, oo. Pero, look, pagka ako madidisappoint, gaya ng mga kasama ko, sabihin ko na lang, bahala na kayo, ako na. Magtatanim na lang ako. Magtanim na lang akong lansones, magtanim akong dragon fruit, magtanim ako ng mga damo-damo para sa kambing. Galaga akong kambing, galaga ako aso. I'll make myself busy. I'll enjoy my retired life. And just vlog about yung mga day-to-day na buhay ko. Or probably vlog about yung bansa natin, yung mga dapat gawin ng susunod na administration. Pick upin nila kung gusto nila, kung ayaw nila, di wag. Kung bibigay, wala na eh. Sino pa? Wala na eh. Kaya tuloy lang mga kababayan. Tuloy lang at dadating din yung tamang panahon. Kung kailan. Di natin alam eh. Ako di ko alam eh. Nandun na nga ako eh.
Sa Senado pa eh, nandun na ako. Nandun ako sa Senado. I was ready. I even called up Bato. That I would support him. Patay kung patay. Imagine what an upper class will do for an underclass. 83, 86. No? Plebo ko. Senator. Kaya naman niya alagaan yung sarili niya eh. Pero why would I go that far na Tobats, pagka naalanganin ka, pagka tingin mo, bibirahin ka dyan, lumabas ka dito sa akin. Protektahan kita, patay kung patay. Kasama yung grupo ko. Thank you sir, aming ganon. Lumabas naman siya, tama-tama. Umuwi ako eh. Para lang magpahinga, wala na yung mga tropa rin eh. Para pinababalik ko kinabukasan. And then marami nang pupunta doon. Magko-converge na. Kasi iniisip ko mag-hold the line eh. Only to find out tumakas na siya ng 2:30. Cold off lahat. Cold off. Kaya imagine, sakit sa ulo nun. Sakit sa ulo. Kasi meron na akong bumabiyahe from the north eh. Meron na bumiyahe. They have to stop halfway. At yan, mga walang pondo yan, ha? Mga sariling kayod yung mga yan. Kaya nga nakakaawa rin yung mga tao, eh. And then, nangyari naman tong rally na to. Ayan na naman, sariling pondo din yung mga tao na kahit papano na meron man, nakakaawa, eh. Kung kami rin, gano'n ang magiging attitude namin, ayaw na, tama na, kakainis na, wala namang makinig. Paano yung magagaling? Paano na makinig? Walang sige, bahala kayo sa buhay nyo. Abutin tayo na 2028 ito. Mauubos lahat ng opposition. Isa-isa kayong pipitikin ang administration. Pero pagdating sa akin, ibang kwento yun. Hindi ako papayag. Kaya nga kung I wait for my turn or at the right moment. Parang sinasabi ko sa inyo at any encounter, at any situation, a leader arises. Ang tingin ko hindi ako Ang tingin ko si Inday na yan o kaya yung mga senator. May mga mass-based support kayo. Kami walang mass-based support kami. Ilan lang followers ko? 100,000, no? Buti pa nga yung ibang vlogger dyan, O, million yung follower, o 100,000, ha? Pa-million yung follower. They can lead, they can influence yung kanilang mga kasama na, na lumabas na kayo. Pero wala, hindi mo madinig sa kanila yon. Sa iba, inisip nila, content nila. Kaya, we are in this deep shit. Ang gusto ng tao, lalabas kami. Not with the situation na nakikita namin. Na yung tao, alanganin. Kaya nga, tingnan natin, baguhin natin. Magano tayo ng Croc Hunters Brigade. Sign up, sali kayo, Dado G. Enrique, Facebook account ko. Diretso kayo sa mag-meet and greet tayo sa end of July. Okay. Thank you, Biana P. Vargas, sa iyong pakulay. Gamora, yours is a beautiful breed, sir. Thank you. Rio, liga. Rio. Ito ang pinakatatay ng lahat, si Rio. Dati tricolor to, pero ewan ko ba't naging itim. No? Yan, doon ka tingin ka. Yan si Rio. Yan. Rio. Tapos, Paraducci. Come, Paraducci. Italiano. Ito yung matriarch na isa. Yan, si Paraducci. Tanda na to, 5 years old na to. Dami na inanak nito. From A to Z, no? Si Ara. Saan yung Ara?
Yun yung mga iba-iba anak nito. Pero meron ng magmana nitong kulay nito. Nasaan yung gago na yun? Makulit. May nagmana na ito yung magmamana yan ng kulay niya. Ito. Ganito yung kulay niya pagka mahaba ang buhok eh. No? Magmamana. Babae pa. So, replacement to. Replacement. Babae. Ito naman sino to? Sino to, mami? Sino na? Si Jaika. Jaika. Letter J, no? Jaika. May anak to ngayon. Ilang anak nito? 5? 5. Namatay yata yung isa. Oo, 5 anak nito. Na, magaganda yung mga kulay na anak nito. Brown, light brown, flesh. Ito si Heidi. Tago ng tago. Kahit saan parte ng bahay. Heidi. Hide and seek. Ito si Wi-Fi. Wi-Fi, up. Ewan ko. Ito si Google. Google. Laki. Lalaki. Google. Brusko to. Ano mo? Google. Google. Yung isa si Wi-Fi. Wi-Fi. Up. Up. Wi-Fi. Ito si Vida. Si Vida. Ito sana yung bibigay kay DIY KKB eh. Pero ayaw ni Victoria. So, ito, naging amin. Vida. May anak to ngayon, di ba? Ilan? 4 ang anak nito. Vida ba to? Hindi. Si ano to? Si... Kulitas. Kulitas. Siya nga, si Kulitas. Kulitas. Naglalandi ngayon to. Pero ayaw ko kasi bata pa eh. Ayun, hinahabol siya. No. Ito si Figaro, pinakamalaki. Figaro. Yung Charles Bronson. Figaro, mabait to. Mabait. Ito yung nangahabol ng mga daga. Na nakakapasok galing sa GSIS. Ireregalo nito yung daga sa iyo eh. Offering ba? Ito si Basha. Basha may anak rin to, 2. 4 eh. Pero kinain ni Macy yung anak nito. Basha. Basha. Mabait to. Mabait to. Malambing sa akin to. Diba? Si iba, ano eh. Para. Sino to? Ito si Hachi. May anak din to. Hachi. Ito si Hachi. Cute din, ano? Pero payat to eh. Hachi. Hachi. So, alphabetical. Ngayon, ang ginagawa namin, kung sino yung nanay, kunyari, nanay, si Farah, yung lahat ng anak, letter F ang pangalan. No? Fiona. Talaga siya. Pagka natapatan mo yung na letter M, anak niya, Marcoleta. Pagka letter T, Torre. Pagka na, para madaling tandaan, yung bloodline ba? So, kung kunyaring letter A, yung kay Ara, alam na, letter A din yung magiging anak niya. Anak ni Ara ngayon na 4 yung natira, 5 namatay isa eh. Kahapon, habang nagbablog ako, nanganganak si Java. Ang anak niya, 6, namatay yung isa, yung unang-una, nalunod eh. Mouth to mouth ako. Hindi na nakuha eh. Puno na ng tubig yung baga eh. Sinisip-sip ko pa nga eh. Yeah, sinisip-sip ko eh. Pero hindi na makuha. Ba? So, Macy come. Macy come. Macy, up. Macy, up. Macy.
Ito yung gago si Messi. Ito yung nangangain ng anak na may anak. May predatory, ano to Ayan, ang mga anak nito, lahat suplada. Na may anak ngayon. Si Ivory, si Java, at saka si Kaki. No? Bait din to Ito yung isa sa matriarch. Dalawa silang matriarch Na. Pero ito yung yung liver line. Kasi yung ilong niya, ano ito, selosa. Sobrang selosa nito. Gusto niya, pagka nakapatong sa akin, siya lang. Siya lang. Gagalit yan pagka may iba. Ayan. Pagka dumadating ako dito, galing Manila, ay grabe, salubong na mga yan sa akin. Tuwan-tuwa sila. Mimiss ko rin Okay. Thank you, Gamora. Kanaloa, you really are a fool. Uy, bakit? Tanggalin ko na to. Remove. Huwag ka nagko-comment ng ganyan. Jing Conciano, we should unite and oust Bangag. Ako, Somsom, it's hard, 40 years old, but only one is happy. Ay, o nga. Evelyn Berina, maraming salamat sa pakuli mo, no? Maraming salamat. Thank you. Much appreciated. Your puppies are so cute. Yeah, thank you. Sonia Laurente. Good evening po. Always be careful. Hindi namin pinapayagan mag-inbreeding, kaya dalawang line ito So yung mga lalaki dun sa isang line, yun yung pwedeng mag-breed dun sa kabilang line, and then vice versa. Kaya walang inbreeding. So, pagka kinukulong namin pagka-insisting. Ito yung anak ni Kaki na kay Rama. Malit pa. Anak ni Kaki. Dilat na mata, di ba? Babae, lalaki. Babae. Sana nga wag tamaan ng ng parbo. May black din na and white, no? Maganda pagka bata pa, no? Pagka tapos nakatago kasi yung iba. Ikaw yung anak mo, padidiin mo. Kain ka na ron. Okay. Thank you. Sonia Laurente, good evening po. Always be careful. Thank you. Travels and vlogs. Hello, watching sir from USA. Maraming salamat. Gamora, how much is the puppy, sir? Ang base niyan, 3K, 3,000. Pagka nag-injection na, nagbakuna, pass on, 3,500. And so, pagka nagkukompleto hanggang 4K. Ganon. Pagka full injections na, nasa 4,500 na siya. So, nagsisimula siya ng injection, 5-in-1, 3,500. Tapos nun, magiging 4K, magiging 4,500. Pagka kompleto na. At least Pero pagka gusto nyo, na lang, kayo na lang magpa-shot. Pero maganda, ayoko i-release ng hindi nasasyatan Bakit? Kasi baka magkasakit, sayang mamatay lang sa Yung mga una sana yung pamimigay ko, wala, namatay lahat Isa lang natira. Kaya hindi ukol. So, ang balak namin, pagka at least meron silang pangkain, tuloy-tuloy lang, and then yung ibang pera magamit ko sa pakikidigmat. Anyway, hirap ng buhay natin Mantalang sila, panay maleta sila.
Ano ito? Hindi ko maintindihan eh. Zeville Bitaw, hi. Evelyn Berina, good morning. Good evening, sabi ni Kuya Will. Ali po nga, Pango. Good morning, sir. Dado watching from Monterey, California, USA. Magandang gabi sa inyo. Leonor Montemayor, good evening. Kap Dado, I salute you, sir. Maraming salamat. Rosa, Rosalyn Busaing. Tama ba? Good thing Alex won Wimbledon. At least may good news for the Philippines. Pablo Segismundo, Cap, the drug addict is reckless. He steals, lies, steals, and kills his mother. Is there any difference between BBM and these characters? BBM's killing the motherland. Yes, but the problem is the Filipinos are so poor na hindi sila makalabas lahat. Hindi makalabas eh. Nakailang rally na eh. Kaya nga, saan ang diferensya? Is it the leaders na may kulang? Is it the Filipino people na hindi makalabas na? Dumating tayo sa punto na sobrang hirap, hindi pwedeng lumabas, sumali kasi nagtatrabaho. Sayang yung kita. O yung iba, wala na talagang pakialam. O yung iba, naniniwala sila sa false narrative, naggago si Inday, ganon, gago tong position, magaling si Marcos, etc. Kaya nga, the country is so divided. And it's really going to that point na magkakaroon ng revolution. Ang question lang is it going to be a one-sided revolution? Is it going to be a civil war? No? Yung isang option is the Mindanao option. Hihiwalay ang buong Mindanao. And they're just waiting. Kung magfe-fail ang Luzon na ayusin to ang bansa natin, hiwalay sila. Because they don't deserve na, sa tingin ko, ganon ang mangyari. Because they don't deserve na yung buong Mindanao madamay. Lalo na sa utang. Utang na naman na 1 trillion. Imagine. May problema ka sa korupsyon. May problema ka sa mga congressman at senador mo na nag-i-insertion. Pinirma ming GAA. May problema ka sa 3 taon na, 3 taon na budget. No? And then yung budget sa 2027, ang hearing, 7 trillion. Lintik na yan, tas uutang pa. May problema ka sa korupsyon. But hindi na muna i-freeze, wala mo ng utang, we stand within our means, ayusin niyo yung korupsyon na yan, ipakulong lahat ng korap. Hindi, gago eh. Bangag talaga eh. Kaya siya yung mastermind. Kasi nakikinabang siya. Now, kung hayaan natin to, wala mangyari, mababaon tayo sa utang. That's why, dadating tayo sa punto, a leader will rise up and then, i-rectify lahat yan. Ang problema kung saan pupunta AFP tsaka PNP kasi nandun yung pilar, di ba? Hanggang nandyan. Ngayon, kung hindi kakampi ang AFP tsaka PNP sa taong bayan, malalaman natin kung ano yung lalabasan yan. Pero alam ko, tingin ko, yung mga junior officer, mga tao, mga sundalo, may pamilya rin sila, alam nila yung nangyayari. Naghihintay lang sila ng leader.